Hello everyone, this is again Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, panoorin natin itong huling hirit po ni Senator-elect Bato de la Rosa, kaugnay po doon sa pagsasauli o pagbabalik po ng complaint, impeachment complaint sa House of Representatives to clarify certain issues na kanilang pinag-usapan kanina. Okay, so may punto siya rito. Talaga namang kahit hindi siya abogado, nakikita ko yung point niya eh. Tama nga naman. Kayo guys ang sumuri. Tingnan nyo ha. Panoorin natin. Mr. Presiding Officer, just procedural clarification. You may proceed, sir. Once we decided to return the articles of impeachment to the House, am I correct to assume that technically we don't have the jurisdiction of these articles of impeachment already because we returned it? So, bakit pa natin... Hindi nga ninyo nabasa yung articles eh. Sampina sa respondent. Kung binalik natin, siguro kung mabalik na yun sa atin, saka pa tayo magpapatawag na mag-i-issue ng summon. Tama. Kasi, technically, wala tayong jurisdiction ngayon sa articles of impeachment dahil binalik natin sa Correct. ang articles of impeachment. So, wala sa atin. So, ano ngayon magiging basis? Like, for example, Anong laman ng summons? madala tayo ng sampina kay Vice President Sara Duterte. Anong attachment ilagay natin sa sampina? Articles of impeachment should be attached to the sampina. So, anong personality natin to attach na sampina? Na ang sampina ay binalik natin sa House. So, technically, we don't have jurisdiction over the articles of impeachment. That's my humble understanding. Again, I am not a lawyer, Mr. President. Senator- Nag-iisip lang. I'm just guided by the Holy Spirit, Mr. President. Be honest. Holy Spirit is guiding me all the time. Thank you, Mr. President. Mr. Presiding Officer. Senator Judge Ontiveros, you are recognized. Tama nga naman. Presiding Officer, Ay, nako, wag ka na, Risa. yung kasasabi ng jurisdiction, ang impeachment trial court na ito, yan ay pag-amin, yan ay pagsisinungaling dun sa phrase, sa pinagbotohang motion kani-kanina lang na without dismissing or terminating the complaint. Nasa sa atin na eh. Tapos ngayon pala, gumawa tayo ng aksyon para mawalan ng jurisdiction. At pati ba naman yung pag-summons na i-issue ng presiding officer, pati yon ay gusto. Ito na nga, Madam Risa Hontiveros. Sa mga bumoto nga po para isole ang articles of impeachment or complaint na yan sa House of Representatives, majority. Isosole 18 isosole. So, ano pa yung saysay ng iyong sasabihin? Bumoto na nga ang majority of the senators na isosole itong articles of impeachment na ito. So may punto talaga dito si Senator-elect Bato de la Rosa kasi ano ang laman ng summons? Ano ang laman ng sulat mo kay kay BP Sara? Kung hindi mo nga nabasa yung articles of impeachment dahil nga isinoli nga eh. Kasi nga maraming butas. Instead na Supreme Court yung kikilala o sasagot doon sa mga pinag-usapan kanina, ay kayo na po ang nagdesisyon. Ibig sabihin, senators na po ang nagdesisyon na isoli muna ito sa House of Representatives nang sa gayon ay masagot yung mga katanungan postulated during your session today. Okay, una, yung mga tanong na pwede bang idiretso sa magtuloy-tuloy sa 20th Congress, yung one-year bar rule, and so on so forth. Wala bang nilabag ang House of Representatives na
doon sa articles of impeachment. Ano ba yung saysay ng 1, 2, 3 impeachment? At desidido pa ba, pursigido pa ba ang House of Representatives na ituloy ang impeachment? Alam nyo, Senator Risa, wala nang saysay kasi nagkabotohan na. Aminin man natin o hindi, may punto itong si Senator Bato de la Rosa. May punto siya. Anong ilalaman mo? Anong ilalagay mo dun sa summons? Hindi nga umabot dun sa time na babasahin yung articles of impeachment. Okay? Ay, nako. Bawiin mula sa kamay ng impeachment court. So nakikita natin, Mr. President, talagang brick by brick, stone by stone, dinidismantle itong impeachment trial process at dinidismantle yung impeachment complaint. Napakalaking disservice po sa ating dapat tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Session is Mr. suspended. Presiding Officer.